Philippine National Police, pinatitiyak ang seguridad at police visibility sa mga eskwelahan. PNP Police Regional Office 8, iniimbestigahan na kung kaanak ng pulis ang namaril sa high school sa Tacloban. Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders. Conviction threshold tinangkang buksan ng depensa sa pre-trial conference ayon sa House Prosecution Team. Right at the start of the pre-trial conference, there was an attempt on the defense to raise an issue regarding the 2/3 threshold, to pose this as something that must be resolved before pre-trial could commence. And that is something that was quickly shut down by Congressman Luis Tro. Senator Robin Hood Padilla, nagbabalang tututol ang minority bloc kung si Senator Escudero ang ilalagay na presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kailangan namin yung opposition bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Kailangan namin pag-usapan yan. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami. Yun po ang trabaho ng minorya. I-check namin, check and balance namin yung majority. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inalerto na ang agricultural sector sa banta ng severe El Nino. Baka bagong paraan ng pagsasaka kabilang sa sagot sa matinding tagtuyot ayon sa Pangulo. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, na luya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Ibang administrative aspects kaugnay ng trial ni former President Rodrigo Duterte tinatalakay ng International Criminal Court. Second status conference sa kaso ng dating Pangulo, walang epekto sa petsa ng paglilitis. Doon po sa ikalawa at katatlo pong status conference hearings, ma-expect po natin na tatalakayin pa po yung mga administratibong aspeto ng kaso. In-expect din naman po namin to sa hanay po ng mga victims na gagawin po ng prosecution yung kanya pong obligasyon sa Rome Statute na patunayan po yung mga kumpirmadong mga sakdal. House Prosecution Team, nais pagpaliwanagin ang defense team sa pag-adapt ng mga ito na mga testigo ng prosekusyon. Grave threats ni Vice President Sara Duterte, unang ihaharap ng prosekusyon sa paglilitis. Kasi nga, this is the time for them to provide the impeachment court reason by which itong mga witnesses na to ay kailangan din nilang ipresenta o tanungin. That's why, as a rule, you cannot recall a witness without proper justification. That's why before they present these common witnesses, they will still have to justify to the court why is there a need to recall them. You already had an opportunity to cross-examine them. Paano bang adopt? Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation, if they do, and if we are asked to comment, we will comment. Isa sa estudyanteng namaril sa Tacloban, lulong sa bayolenteng online games ayon sa Philippine National Police. Babala ng pulisya, ginagamit ng mga kriminal ang mga online games para maging bayolente ang mga kabataan. Napapasukan po ito ng mga stranger na nagjo-join sa kanilang games. So then pag napag-aralan ng kanyang mga behavioral sa online, they will invite na maglipat sa isang messaging platform or communication platform. Doon sila mag-uusap that doon nang nangyayari ang mga mind conditioning or indoctrinations. I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction pending the investigation.
Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa panukalang total ban sa bayolenteng online games sa bansa. Pangulong Marcos bukas din sa ideyang ibaba ang age of criminal liability. The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old po. Sa ngayon, walang posisyon ng Pangulo kung anong edad. Pero kung ang sinuggest nila ay 12 years old, ito ay reasonabling edad. Department of Education, walang nakitang pananagutan sa mga guro, principal sa San Jose National High School shooting. Metal detectors ipatutupad sa mga eskwelahan sa Cavite kasunod ng insidente ng pananaksak. Kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito. Principal daw? Oo, yung principal. Hindi rin mo siguro. Layunin po nito na higit pang mapalakas ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, guro at iba pang mga kawani ng paaralan. Teachers groups nais palawakin pa ang otoridad ng mga guro na disiplinahin ng mga estudyante. Ito na nga, dun sa ating mga estudyante kasi hindi na sila takot sa amin, no? Dati titigan mo lang yung mga estudyante, matatakot na yun. Pero ngayon, ang hirap po talaga disiplinahin ng mga student natin. Nawawala na yung karapatan, no? Sabihin na natin gano'n, no? Ng mga teacher na magdisiplina. Dahil pinagbabawal halos lahat ng anyo, halos lahat ng pamamaraan ng pangdidisiplina ay maaaring makategora, no? Bilang pang-aabuso. At pag gano'n, natatakot yung mga teacher, syempre, di ba? Pwede siyang makasuhan ng kasong kriminal o kasong administratibo. Armed Forces of the Philippines, sinabing walang batayan o joke lamang ang isyong may mga general na magsasampa ng kaso laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Totoong joke yun. No such claim exists. Laugh at it. It's a good joke. On the claim that the majority of generals of the AFP would be filing a similar case, that is a joke that should be laughed at and not replied to. Defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment, aminadong may hindi pa pinapangalan ng testigo. Naninindigan din ng depensa na hindi sila kulang sa manpower at handang mag-adjust sa pre-trial conference. Kami din sa defense, meron din kaming na-reserve na witnesses, di namin pinangalanan. Bakit? Para sa kanilang seguridad. And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure. So, siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court. Estudyante na namaril sa eskwelahan sa Tacloban sinampahan na ng kasong murder. Secretary John Vic Remulla, tinawag na bullying gone wrong ang naturang pamamaril. Na-file na po through inquest proceedings ang criminal complaint against dun sa isang CICL age 15 1 day and above. Ang paliwanag yung mga batang yun ay binubuli na dati pa. Para nasobrahan na sila sa pagkabuli ng mga siga sa classroom. Kaya pinasak nila. Department of Social Welfare and Development nakiusap sa publiko na wag nang ikalat ang video ng pamamaril sa paaralan. Inassure ko sila na yung dalawang suspect or yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD, nasa isang facility na natin, and I assure them that. Pagpapatupad ng polisiya hinggil sa kapakanan ng mga mag-aaral, malaki ang kakulangan ayon sa isang political analyst. Malacanang should make sure that this is the narrative that we should all be focusing on. What are we going to do to preserve the welfare or promote the welfare of our learners? House Prosecution Team hihilingin sa Senate Impeachment Court ang pagbubukas ng Bureau of Internal Revenue Record Box. Pagkakalat ng fake news laban sa prosekusyon sa kasagsagan ng pre-trial conference, kinundi na. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. To state for the record, we don't appreciate the fact that as a member of the defense team spreading lies about what's actually going on in this pre-trial conference, including the pre-marking of evidence. Ayaw na ho namin sanang patulan pa itong mga pag-spread pa ho ng fake news so we could go on to discuss yung more substantive matters. Senator Ronald Bato de la Rosa, mahihirapang magtago sa ibang bansa ayon sa National Bureau of Investigation.
para sa akin, mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta siya na ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC, there are about 122. Daang-daang individual nakipaglibing sa nasawing Ateneo rookie player na si Rene Baterbonia. Baga, ngingon niya nga. Pag-ingon niya nga, puburigin siya. Wag na, palagos kasing bagay, usay ang kagi sa ula. Dito sa ko sa Cebu, maura po. Di mo pagkaon. Na akong pangandoy, nga na po basketball. O ay nisuportar na ko. Ito, gikumot ako kasing-kasing. Gisultihan ako siya. Kung sa'y blessing, gihatag na ko sa Ginoo. Wala ko nang pakidato. Kaya na ko ang tabang. Luwas akong anak para sa imuha. 10 hanggang 11 individual sasampahan ng kaso kaugnay ng Ateneo drowning incident. Bukas po ay ipapatawag si Manny Pangilinan. Halos tapos na ang investigasyon namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigation na to. We're accounting about or less about 11 or 10. Kasong human trafficking, ihahain ng National Bureau of Investigation laban kay former Congressman Mike Defensor. Engineering plan ng KTV bar na pagmamay-ari ng dating mambabatas hindi nasunod ayon sa NBI. So, anong bottom line? Change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetuate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So, hindi sila ordinary lessor. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code, pagpapalit ng design na walang paalam. Zuleika Lopez, Mary Grace Piatos, former Deputy Ombudsman Melchor Carandang, kabilang sa mga testigo ng prosekusyon. All possible witnesses of the prosecution were listed already in our PTB, pre-trial brief. As to who these witnesses are, let us all wait for the issuance of the pre-trial order sapagkat kahit nalista yan sa PTB, kung hindi naman ma-incorporate sa pre-trial order, then that will not be binding. Mary Grace Piatos handang i-cross-examine ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Attorney Michael Poa, walang problema kung maging witness kahit tumatayo ring abogado ni VP Sara. Wala naman po. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema doon. Palasyo, itinangging binabaliwala na ng administrasyon ang flood control issue dahil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nag-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. Department of Education, sinimulan na ang auditing ng security personnel at security equipment sa mga eskwelahan. Ngayon, we are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. heartbroken nang malaman ng shooting incident sa Tacloban City. Ayon sa palasyo, Pangulo, pinaiimbestigahan na ang ugat ng pagkakasangkot ng mga menor de edad sa mga karahasan. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng ibang mga gaming apps na marahas. National Bureau of Investigation,
Nanindigang malakas ang ebidensya para sa kasong qualified human trafficking laban kay former Congressman Mike Defensor. NBI Director sinagot ang mga komento ni former Congressman Defensor na namumulitika lamang ang ahensya. Ang mensahe ng NBI ay simple. No one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatako, susundan ng NBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak nito. Nasa 5,000 Filipino seafarers at 4 na barko ng Pilipinas stranded pa rin sa Middle East. Pagdaan ng Pinoy seafarers sa Strait of Hormuz, pinapayagan ngunit dapat kalkulado. We still have thousands of ships stranded within the region from Black Sea, Red Sea, Persian Gulf, the Gulf of Oman, and the now famous Strait of Hormuz. After DMW, mandate. Meron ng mga nandoon sa kanilang advisory, yung mga instances, kumbaga, calculated and risk-assessed deployment. No? So, hindi na siya yung talagang prohibition, total prohibition, but inaalam kung saan, kasi hindi naman lahat talaga ganun ka-taas ang risk na may mga attacks. No? So, in other areas, inaalaw naman. Calculated and risk-assessed situation. Mental health services dapat paigtingin kasunod ng mga karahasan sa paaralan ayon sa isang psychiatrist. Mga karahasan sa mga eskwelahan kabilang sa tatalakayin sa pagpupulong ng House Basic Education and Culture Committee. So one way is for the government to focus more on accessibility of mental health care for people. Another thing is to teach teachers, especially now, school personnel, how to do psychological first aid. Paglista kay Mary Grace Piatos bilang testigo laban kay Vice President Sara Duterte, estratehiya para patunayang bogus ito ayon sa House Prosecution Team. Well, ang isa sa teorya namin ito ay bogus na wala naman talaga Mary Grace Piatos. So pag wala talagang lumabas na Mary Grace Piatos, ibig sabihin tama yung aming teorya. Ngayon, pag may lumabas naman, kagaya ng sinasabi nila na ito'y ginamit lamang na nickname o alias, bibigyan kami ng pagkakataon para siya naman ay tanungin. Newly rehabilitated drainage system sa G. Araneta Avenue sa Quezon City ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Konstruksyon ng pinakamalaking dialysis center ng National Kidney and Transplant Institute pinamabadali ng Pangulo. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Yung malalaki na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Kaya pinagbibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo. Kaya't hindi pwedeng madaliin. Kaya't ang ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor. At pagka nasa phase 3 na tayo, finishing na rito, aayusin na ito para pagandahin na ito para pwede nang tumanggap ng pasyente. Retired Justice Antonio Carpio nanawagan sa mga senador na aaktong judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na bumoto batay sa ebidensya at hindi sa alyansa sa politika. Can the senator judges transcend their partisanship? Well, we hope and pray that they will. But you cannot expect all of them. But we hope that a majority of them will transcend partisan politics. I always believe that, well, one or two may not have that principled position, but I think the majority will take a principled position. At 11 individual kabilang si Coach Tab Baldwin inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group na kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law.
Ateneo de Manila University, posibleng maharap sa civil liability sa pagkamatay nina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang Anti-Hazing Act of 2018 ay revised na po yan sa dating batas. Ang dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing.